Libreng grooming at masahe ang handog sa ilang asong Pinoy o Aspin kanina. Pero hindi lamang ito relaxation day para kay Bantay, kundi bahagi rin ng kampanya laban sa tambucho killing o isang paraan ng pagpatay sa mga asong nahuhuling pag-alagala sa mga kalsada. Yan ang tinutukan ni Rida Reyes. Sunod-sunod ang dating ng mga dog lovers sa Doggy Day Out sa Eastwood. Isang araw ng relaxation ang inihanda para lang sa mga Aspin o asong Pinoy. May libreng grooming, may libreng masahe rin na talaga namang na-enjoy di lang ng mga aso, kundi maging ng mga amo. May libreng pakonsulta rin sa mga veterinaryo. Aliw na aliw naman ang mga aso habang nakikipag-parlor games kasama ng ibang aso. At syempre pa, may souvenir picture. Our mga native dogs natin deserve to be treated like any purebred dog na they also deserve to be pampered. Hindi lang sila yung mga bantay ng bahay na nakatali forever. So kailangan sinosocialize din sila. Pinapakita ko na I'm proud owner of an Aspin. Pareho din yung binibigay nilang pagmamahal sa'yo at saka yung loyalty. Sila din naman po may buhay, so kailangan din po nila na magmamahal tulad po natin. Pero di lang ito simpleng relaxation day para sa mga aso. Bahagi din kasi ng programa ang kampanya Labas Tambucho Killing na kamakailan lang ay inaprobahan na bilang isang administrative order. Sa tambucho killing, ikukulong sa metal cage ang mga aso na itatapat sa tambucho ang nagbubuga ng nakamamatay na usok. Kanina, isang petition paper ang ipinakalat at pinapirmahan ng POS bilang patuloy na protesta laban sa tambucho killing. Isang painful, cruel and inhumane method. Nakikiusap pa rin kami na sana i-review nila ito, pag-aralang mabuti at wag munang ipatupad. Rida Reyes, Nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Matagal ng problema mga karera sa Diosdado Macapagal Boulevard sa Parañaque. Di lang mga kotse nagpapabilisan, kundi pati na rin mga motorsiklo. Dahil aminado mga otoridad na mahirap masawata mga karera ang kanilang pinuntirya. Ang mga nagmamotorsiklo na walang helmet. Si Ian Cruz sa Alerto 24 eksklusibo. May karera ng kotse. May karera rin ng mga motorsiklo. Kaya naman kundis oras ng gabi, misulang racing circuit ang President Diosdado Macapagal Boulevard sa bahagi ng Parañaque City. At syempre pag may karera, meron ding nanonood. Ang kalsada, sinakop na tila gallery. Ang gilid ng kalye, misulang isa ring malaking parking area. Ang problema, mahirap daw masawata ang karera. Kaya ang ginagawa ng mga pulis, inaabangan na lang ang mga rider na walang helmet. Marami sila, so kung ang sisita dyan mga 2 o 3 lang kayo, medyo ma-outnumbered kayo. Kaya ganito ang ginagawa namin, inaabangan namin dito sa kanto, doon namin sinisita. Isa sa mga nadakip at nabigyan ng traffic violation ticket, si Erbil Florencio. Pati ang kanyang sakay, wala ring helmet. Nangarera ba kayo dyan? Hindi po, nanood lang po kami sa... Marami ba nagbitaw kanina? Hindi, puruan lang po. Ano yun? Practice. Puruan lang. Practice? Opo. Pero wala pang managpustahan doon? Hindi ko po alam. Ngayon lang po ako punta. Karamihan sa mga pinaparang rider, humihinto. Maliban sa rider na ito, na agad ding humarurot. Hinabol pa ng mobile car ng Parañaque Police, pero di na rin inabutan. Ang kotseng ito naman, hindi raw nakarehistro. Hindi nakarehistro? Hindi nakarehistro. Nangarera ba kayo dyan kanina? Hindi. Bakit po kayo nagpunta dyan? Ha? Dumaan lang ako. Ang Highway Patrol Group nag-operate din. 2 motoristang isinama nila sa kanilang tanggapan. Kulang daw kasi ang papel ng mga sasakyan. Napadaan lang kami, nagpagas lang kami, galing kami Cavite. Hindi kayo nangarera dyan? Hindi naman mukhang pangarera ito sa sasakyan natin. Ian Cruz sa Alerto, 24. Nagpapatuloy ang referendum o botohan para sa mga manggagawa ng Hacienda Luisita matapos mapirmahan ang compromise agreement kahapon sa pagitan ng Hacienda at ng mga manggagawa. Sa ngayon, mas marami ang gusto makakuha ng shares of stock kaysa sa lupa. Nakatutok si Mariz Umali live mula sa Tarlac. Mariz? Pia, hanggang kanina alas 3:30 nga ng hapon ay umabot na sa mahigit 4,000 mga manggagawa ng Hacienda Luisita ang bumoto na. 4,005 ang pumili ng stock distribution option o SDO, habang 41 pa lang ang pumili ng lupa. Ayon kay Ildefonso Pingol, Vice President ng United Luisita Workers Union o ULWO, isa sa mga kinikilalang labor union ng Hacienda Luisita Incorporated o HLI, sumang-ayon silang pumasok sa compromise agreement at sumali sa ganitong proseso para malaman kung ano talaga ang nais ng mga manggagawa.
Kung ano yung gusto ng nakakarami, dapat doon irespeto naman nila yung kagustuhan ng tao. Kasi itong nakikita namin paraan para matuldukan na yung problema rito at makapagsimula kami ulit. Kasi marami ng taong walang hanap buhay. Naipaliwanag naman daw sa mga manggagawang epekto ng kasunduan kaya hindi naman daw sila maagrabyado. Pero tutol dito ang isang paksyon ng ULWO sa pangunguna ni Lito Baez. Panlilin lang lamang daw ang inalok na kasunduan dahil hindi raw sapat ang ipamamahagi sa kanila, lupa man o stocks. Illegal din daw ang proseso dahil wala raw abogado ang mga magsasakang sumali sa proseso. Pero ayon sa spokesperson ng HLI o Hacienda Luisita Incorporated na si Attorney Tony Ligon, hindi na kailangan ng abogado para pumasok sa compromise agreement. Dadalhin pa rin naman daw sa korte ang anumang mapagkakasunduan dahil nakabinbin ang usapin sa Korte Suprema. It was never intended. It was never intended to preempt anything, no? Sa katunayan, kung ano man ang maging kaganapan dito, yan pagtitibayin pa rin ng ating hukuman. It's not fair, and pag mag-insinuate tayo ng ganyan, parang binabasa natin yung isip ng ibang tao. Ang parang binibigyan natin ng insulto naman yung mga napakaraming farm workers. Nasabihin man nating farm workers sila, palagay ko matatalino naman at sa dami ng nasaksihan nila sa buhay nila, alam na nila yung manlilin lang sa kanila o hindi. Sa ilalim ng compromise agreement, 150 million pesos ang halaga ng ilalabas na management sa mga manggagawa. 11,000 farmer beneficiaries ang maghahati rito, depende sa pag-aari nilang shares of stocks. Kung lupa naman ang pipiliin, kailangan ibalik sa HLI ang shares of stocks na nauna nang ibinigay noong 1989. Pero nasa 1,336 hectares lang ng lupa ang ipamamahagi dahil ito ang katumbas ng 33% na shares ng mga magsasaka sa HLI. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang amicable settlement na napagkasunduan. Sa gitna ng mga pagtutol ng ilang hindi pa rin natutuwa dito, tingin ng palasyo, dapat ang masusunod ay desisyon pa rin ng mga nakararami. Pia, magpapatuloy bukas ang referendum. Sa August 18 naman nakatakda ang oral arguments ng kaso ng Hacienda Luisita sa Korte Suprema. Pia? Maraming salamat, Marizo Mali. Mahigit 20 taon na mula nang may sa batas ang Comprehensive Agrarian Reform Law ng administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot kung ano nga ba mangyayari sa lupa sa Hacienda Luisita at sa mga magsasakang nagtatrabaho doon. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Isa sa mga itinuturing na landmark law ni dating Pangulong Cory Aquino, ang Comprehensive Agrarian Reform Law na naisabatas noong 1988. Sa ilalim nito, dapat ipamahagi ng mga may-ari ang kanilang lupang sakahan sa mga tenant farmer. Sinasalamin din ng batas na ito ang 1987 Constitution na nagsasabing sa ilalim ng agrarian reform, ang lupa ay dapat mapunta sa mga magsasaka at ang mga landowner ay babayaran lamang ng just compensation bilang kapalit. Pero tila kabaligtaran daw nito ang nangyayari ngayon sa Hacienda Luisita na pagmamay-ari ng mga Aquino. Sa pinirmahang compromise deal kahapon sa pagitan ng mga magsasaka at Hacienda Luisita Incorporated, pinapipili ang mga magsasaka kung gusto nila ng lupa o shares of stock. Pero 1,400 hectares lang ng lupang ipamamahagi dahil ito ang katumbas ng 33% na share ng mga magsasaka sa Hacienda. Tinututulan ito ng isang paksyon ng Union. Dapat daw hanggang 4,915 hectares ang ipamahagi alinsunod sa utos ng Department of Agrarian Reform. Malinaw lang na ipapakita nila na pinapakita lang ng mga pamilyang kawang ko na ayaw nilang bitawan talaga yung lupain ng Hacienda Luisita. The compromise will be a win-win situation. Pag sinabi natin na ganito mangyayari sa ating mga beneficiaries yun, ibinibigay natin sa mga ating beneficiary yun. Noong 1989, pumayag ang mga magsasaka na sa halip na lupa, shares of stock sa ilalim ng stock distribution option ang makuha nila. 30% ng shares ang napunta sa kanila. Pero 2004 nang hilingin nilang kanselahin na ang stock distribution option. Nang taong ding iyon naganap ang tinaguriang Hacienda Luisita Massacre, kung saan marahas na binuwag ang picket line sa Central Azucarera de Tarlac. 7 nagwewelga manggagawa ang namatay. Matapos ang insidenteng ito, ipinag-utos ng Presidential Agrarian Reform Council sa DAR na ilagay ang mahigit 4,000 na hektarya ng lupain sa Hacienda sa ilalim ng CARP coverage. Pero nakakuha ng restraining order ang Hacienda Luisita mula sa Korte Suprema noong 2005. Sa August 18, nakatakdang simula ng Korte Suprema ang oral arguments kaugnay sa kaso.
Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Abangan! PhilAm NBA head coach na Miami Heat na si Eric Spoelstra nagturo ng basketball sa ilang batang ulila. At Kapuso Stars naghatid saya sa libo-libong Kapusong Cebuano. Tutok lang dito sa 24 oras.